Mga kapuso, live nakuha po yan sa People Power Monument sa Quezon City kung saan idinaraos ang binansagang Trillion Peso March 2.0 ng iba't ibang grupo. Nakatutok din tayo sa Recto kung saan binarikadahan ang mga kalsada patungong Menjola. Itinako ng iba't ibang grupo ngayong Bonifacio Day ang malawaang kilos protesta kontra katiwalian. Sa gitna ng unos ng korupsyon, tila magandang pahiwatig naman mula sa langit ang nasaksihan. Yan ang double rainbow na nasilayan sa EDSA sa gitna ng Trillion Peso March. Magandang hapon po. Nagtipon-tipon sa People Power Monument ang mga taga-simbahan at iba't ibang grupo para sa iisang panawagan. Isiwala at ikulong ang mga kurakot. Pero bago ang programa sa People Power Monument, may mga ralisang nakagirian ang ilang pulis. At nakatutok live si Marie Zumali. Marie. Pia, Ivan, matustama sa matinding sikat ng araw o di kaya ay ulanin ay hindi nagpatinag ang mga dumagsa rito sa People Power Monument para isigaw ang kanilang panawagan para sa pananagutan dito sa part 2 ng kanilang Trillion Peso March movement against corruption and political dynasties ngayong araw. Sama-samang nagmarcha pasado alas 8 kaninang umaga ang grupo ng mga ralista mula EDSA Shrine pa People Power Monument. Sarami ng lumahok dito sa Trillion Peso March, inokupan na nila ang EDSA Ortigas. Sa isang punto, nagkagirian ang ilang ralista at mga pulis sa bandang EDSA Ortigas dahil tumanggi ang mga pulis na lawakan ang bahagi ng EDSA na dinaraanan nila. Maya-maya, pinagbigyan din ang mga ralista. Naiwan sa EDSA Shrine ang ilang grupo ng mga senior citizens kung saan napakinggan din nila ang misa at programa sa People Power Monument dahil may nakaset up na screen at speakers dito. Bit-bit ang kanilang mga tarpaulin at mga placard dito sa People Power Monument White Plains. Nagtipon-tipon ang labor groups contingent mula sa EDSA Shrine. Gayon din ang iba pang civil society groups mula sa Temple Drive. Ang kanilang nagkakaisang sigaw, ibulgar at ikulong ang lahat ng mga kurakot. At mga kapuso, ay syempre sa programa sa People Power Monument ay gayon din ang iba pang mga sa People Power Monument White Plains nagtipon-tipon nga ang labor groups contingent mula sa EDSA Shrine, gayon din yung iba pang mga civil society groups mula sa Temple Drive. Bago ang programa, nagdaos muna ng interfaith prayer na sinundan ng banal na misa na pinangunahan ni Cardinal Virgilio David, Bishop Elias Ayuban at Bishop Jose Colin Bagaforo. May kabuuan daw na 86 dioceses ang nakiisa sa Trillion Peso March. Sa programa ay pinalabas din ang lawak ng pinsalang idinulot ng mga pagbaha dahil sa mga maanumalyang flood control projects. Nagpahayag din sila ng unity message para papanagutin ang mga may sala. Nagpahayag din ng saloobin ng ilang mga artista. May mga nagtanghal, kabilang ang grupong Ben and Ben, si Mitch Valdez, Celeste Legaspi at ilang pang mga banda. Narito rin ang ilang mga mambabatas at opisyal ng gobyerno. Lahat nagkakaisang sigaw, ibulgar at ikulong lahat ng mga kurakot at ibalik ang pera ng taong bayan. Sa ngayon kasi na iinit na tayo, puro mga dilis at sapsap lang ang nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilyon-bilyon na nakaw mula sa ating kaban. No, mahalagang makuha yung pera. Klaro yan sa taong bayan na hindi sapat yung may makulong. Yun pala nga, wala pa 'di ba? So may makulong, mabalik yung pera mo bago yung sistema. Pia, Ivan, kabilang din sa mga panawagan ng mga nagprotesta rito sa People Power Monument ay nakatuon dun sa dalawang pinakamatatas na leader ng ating bansa. Nila, Pangulong Bongbong Marcos panagutin, Vice Presidente Sara Litisin. At kabilang din sa kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ay certify as urgent ang anti-dynasty bill. At sa mga sandaling ito, Pia, Ivan, ay nagpapatuloy yung programa, no, sa mga
sandaling ito ay may umaawit at ilan na lamang na magsasalita pa at inaasahang matatapos ang programa ng alas 6 ngayong gabi. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa People Power Monument kung saan ang mga tao hindi pa rin natitinag at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pananatili kahit buong maghapon na silang naririto. Balik sa inyo dyan, Evan at Pia. Maraming salamat, Mariz Umali. Nagtipon-tipon sa Luneta sa Maynila ang mga galit sa korupsyon at nais mapanagot ang mga kurakot. Pero may mga realista na sinubukang pigilan ng mga otoridad dahil wala raw permit. Wala nang nagawa ang mga otoridad na dumagsa na ang mga realista. Nakatutok si June Veneracion. Walang pisikalan! Walang pisikalan! Hindi pa man nagsisimula ang rally sa Luneta, nagkatensyon agad ang mga pulis at ang mga ralista. Pinigilan kasi ng mga pulis ang mga ralista sa pagbaba ng kanilang mga gamit mula sa sasakyan para sa kanilang programa. Wala raw kasing permit mula sa National Parks Development Committee kaya hindi pwedeng maglagay ng entablado. Pag-iusapan tayo natin na huwag na nilang i-set up yung kanilang entablado at tumipat sila sa Freedom Park sa Liwasan Bonifacio. Alam mo, napakalawak nitong Rizal Park eh. Ano bang problema kung dito magtipon ang taong bayan? Nagawa naman natin ito ng mapayapa noong September 21. Bakit napakapraning naman nila ngayon? Ayun na. Pero nung dumating na ang mas maraming ralista, wala ring nagawa ang mga pulis. Dinaanan lang ng mga ralista ang barikada ng mga pulis at Coast Guard personnel. Hila-hila nila ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa programa, nananawagan ang iba't ibang personalidad na papanagutin ang mga kurakot sa gobyerno. Mailan din na kahit walang kinabibilangang organisasyon ay sumama rin sa protesta. Sobra na eh. Symbolic lang to of the people who are making lives difficult for the rest of the country na our Filipinos deserve better than that. May nagsama rin ng kanilang anak. Para po yan sa kanila, no? Para sa future generation. No, alam po natin sila yung makikinabang at wala naman pong edad na pinipili para maging bahagi ng paglaban natin para sa pagbabago. Sa crowd estimate ng NCR Police Office, umabot sa 3,000 ang mga sumama sa rally sa Luneta. Pero sabi ng mga rally organizer, masyado raw mababa ang tansya ng PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nagkasunog po sa tanggapan ng Senado sa GSIS building sa Pasay kaninang umaga. Ayon sa BFP, nagsimula sa commercial area sa ikatlong palapag ang sunog. Umabot ito sa ikalawang alarma bago naapula. Inaalampak sa hinang apoy at halaga ng pinsala. Tiniyak ni Senate President Tito Soto na ligtas ang lahat ng mga importanteng dokumento kabilang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Nagkiklearing na sa session hall para magamit sa sesyon na iniusog sa Martes. Isang OFW ang kupirmadong kasama sa mga nasawi sa sunog sa Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Dinalaw ni na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Pai Kaunan ang pamilya ng biktima. Nakiramay sila tiniyak na tutulong sa pag-uwi sa labi nito. May educational assistance din sa kanyang naulilang anak. Sa gitna po ng umiirang ngayong 3-day mourning period sa Hong Kong, nakiisa rin ang mga Pinoy roon sa pagdarasal at pag-aalay ng mga bulaklak. Patuloy namang binaberipika ang kinaroroonan ng 7 pang Pilipino.